Hello mga ka-IT! Okay mga ka-IT, so based sa mga question and answer natin, si Boss Aaron Jude Deseo 2007 nag-comment siya. Next topic naman boss, STP port fast, BPDU guard, root guard configs. Okay, again mga ka-IT, kung may question kayo, please free to comment sa mga YouTube videos natin tapos gagawa tayong dedicated videos. So dito naman, hahatiin natin siya sa 3 videos. STP root guard, then BPDU guard, then port fast. Okay, so abangan nyo or panoorin nyo yung mga next videos dito. So let's talk about root guard mga ka-IT. Okay, so ano bang feature ng root guard mga ka-IT? So first, it doesn't allow other switches to become the root bridge mga ka-IT. Mamaya ipapakita ko kung bakit. Second, it will put the port in root inconsistent state. I-explain din natin yan. The port can recover automatically once the deviant device is no longer sending a superior BPDU. Okay. So mga ka-IT, ang ginagawa kasi ni root guard, okay, para to sa mga may alam na sa basic ng spanning tree protocol. Okay. Meron tayong root bridge, okay, meron tayong switch, again. Ngayon, kapag meron tayong device na na-detect na nagpapakilalang sila ang root bridge, okay, gagamitin natin yung port kung saan niya nakita yung signal na yon, yung message na yun, gagawin niyang root inconsistent state. Okay, hindi naman niya i-error disable, pero gagawin niyang root inconsistent state mga ka-IT. Tatandaan nyo, mag-review tayo. Para ang isang switch maging root bridge, okay, magbe-base tayo sa bridge ID. Okay, ang bridge ID, it composes of two parts, ang priority at saka MAC address. Okay? Ang election ng root bridge, okay, ang una niyang i-check yung pinaka lowest bridge priority value. Okay? Just in case mga ka-IT, okay, magkapareho ang bridge priority nila, okay, ang next nilang tiebreaker is yung lowest MAC address mga ka-IT. Again, by default, ang bridge priority ng switches natin is 32,768. Okay? Hindi na ako detalyado pagdating dito. Magkakaroon tayo ng other tutorial regarding spanning tree. If ever magtabla yung bridge priority, okay, ang next na iti-check yung lowest MAC address. Okay? So mga ka-IT, gagawin natin siya sa packet tracer. Okay? So mga ka-IT, nandito tayo sa packet tracer. Okay? So let's test. Pakita ko sa inyo kung paano yung root guard. So let's say for example, meron tayong dalawang switch. Okay? Yan, may dalawang switch tayo. Si switch 2, gagawin natin siyang root bridge. Okay? So, pindutin natin tong switch 2. Okay? Punta tayo sa CLI niya. Okay? Enable. So, para hindi kayo malito, lalagyan ko ng label yung switch 2. Okay? So, yung VLAN 1 niya, okay? Yung default VLAN na meron tayo sa switch, yung VLAN 1 niya, gagawin nating bridge ID. Kaya gagawin nating root bridge. Okay? So, show spanning tree up. Check muna natin. Show spanning tree VLAN 1. Ito yan. Hindi siya nag-e-exist. So, ang gagawin natin, spanning tree VLAN 1 root primary. Okay? Kinonfigure natin yan. Ngayon, i-connect natin yung dalawa. Okay. So, let's say, for example, port 1, tapos port 2, let's say. Okay. So, sinabi natin dito, sa kay switch 2 and switch 3, sinabi natin, or minanual natin na sinabi na, magiging primary root bridge. Okay. Ito yung command niyan. Si S2. Okay. So, spanning tree VLAN 1 root primary. So, check natin. Show spanning tree VLAN 1. Okay. So, mga ka-IT, pag verify natin, mapapansin nyo, sasabihin niya, this bridge is the root. Okay. Check natin si switch 3. Okay. Check natin. Para hindi kayo malito, i-host name muna natin to. Host name S3. Yan. Check natin yung spanning tree niya. Okay. Pansinin nyo mga ka-IT. Ganito magbasa ng spanning tree verification. So, sabi dito, kay switch 3, sabi niya,
Spanning tree enable is PVST to. Sabi niya, ang detail ng root ID, okay, ang priority niya is 24,577. Okay, ito yung priority ng root bridge. Okay. Ngayon, sabi niya, ang address ng switch na yun is ito, si A323. Okay, check natin si switch 2 kung siya ba yun. Okay, check natin si switch 2. Sabi niya, ang root ID from switch 2's perspective, sabi niya, ito ang bridge priority, 24,577. Ang MAC address, okay, is si 030A323. Then sa baba, sabi niya, this bridge is the root. Ibig sabihin, pag nakita nyo to, under ng root ID, okay, yung local switch, siya ang root bridge. Okay? May makikita kayo, root ID and bridge ID. Mapapansin niyo mga ka-IT, sa bridge ID, ito yung local details ng bridge ID ng switch. Okay? Itong bridge ID na to. Sabi niya dito, yung si switch 2, meron siyang priority ng 24,577. Ang address niya, ang MAC address niya is ito. Okay? Mapapansin niyo ito, tsaka ito pareho. Okay? Again na, ulitin natin. Sa switch 2, sa switch natin, dalawa makikita natin. Yung detalye ng root bridge, okay? Yung detail ng root bridge, which is nakalabel siyang root ID, and yung detalye ng mismong bridge ID ng switch 2. Ito yun. So, kung dahil si switch 2 ang root bridge, pareho ang makikita nyo dito. Nagets? So, balik tayo sa switch 3. Okay, tingnan natin. So, pansinin nyo, again, sa verification command na show spanning tree VLAN 1, dalawa makikita nyo. Ang detalye ng root bridge, yung nasa taas, itong part na to, at ang detalye ng bridge ID, itong part na to. Mapapansin nyo mga ka-IT, sa bridge ID, ito yung detalye ni switch 3, yung local switch na to. So, mapapansin niyo ang MAC address ni switch 3 is ito, 0090ED92. Okay? Iba siya dun sa details ng root bridge, which is ang MAC address daw ng switch na yun is si 030A323, which is si switch 2. Ito si switch 2. Okay? So, goods tayo mga ka-IT. Okay tayo dito. So, si switch 2 yung root bridge natin. What if mga ka-IT? Okay? Si switch 3 nagpakilala, ako ang root bridge. Okay? Ngayon, para maiwasan natin yun, kailangan i-configure natin si switch 2 ng root guard. Okay, so conft interface FA01. Okay, tatandaan niyo mga ka-IT, ang root guard, hindi siya na-enable globally. Na-enable lang siya by interface basis. Okay, so papasok tayo sa interface FA01, which is ito. Okay, make sure natin na kapag naglagay tayo ditong command na root guard, ibig sabihin, kapag may na-receive siya dito sa interface na to, na nagsasabing ko ang root bridge, gagawin niya itong port na inconsistent state. Root inconsistent state. Okay? So, punta tayo. Interface FA01. Ang command para gawin ang root guard is spanning tree or spanning tree guard root. Yan lang ang command. Okay? So, goods na tayo. Okay? What if si switch 3 sasabihin niya, hindi, wait lang. Ako yung root bridge. So, paano yun? Let's say, for example, interface FA02. Okay? Sasabihin natin na spanning tree, VLAN 1, priority 0. Okay? Pansinin nyo mga ka-IT, yung election ng root bridge, unang criteria, mas mababang bridge priority. Okay? Kung mapapansin nyo ka-IT, bakit si switch 3 ang root bridge? Kasi pansinin niyo, pag titingnan nyo yung priority ni switch 3, ito, 32,769. Yung root bridge, ang value niya is 24,577. What if mga ka-IT, si switch 3, from 32,769, gagawin natin siyang 0. Okay, which is mas mababa na siya kaysa dun sa current root bridge na 24,577. So, ang mangyayari niyan, okay, pipilitin ni switch 3, sasabihin niya, oy, switch 2, ako ng root bridge ngayon kasi ang bridge priority ko is 0, which is mas mababa kaysa sa bridge priority mo na 24,577. Enter natin. Okay? Check nyo mabuti mga ka-IT. Enter natin. Okay.
Nakita niyo mga ka-IT? Show, nakita niyo? Sabi niyo, sa switch 2, sabi niya, port 1 tried to become designated in VLAN 1. Okay? Move to root inconsistent state, sabi niya. Yan. Kita niyo? So, ang gagawin natin, check natin. Ang command niyan para ma-verify natin is show spanning tree inconsistent ports. Okay? Nakita niyo yung status. From switch 2's perspective, okay? Yung FA01 naging root inconsistent. Okay, check natin yung show spanning tree VLAN 1. Okay. Pansinin nyo, ang root bridge pa rin natin is si switch 2 kasi 24,577. Pero tingnan nyo yung gustong gawin ni switch 3. Show spanning tree VLAN 1. Ayan no, sabi niya. Wait lang. Sabi niya, ako ang root bridge. Sabi niya, kasi ang bridge priority ko mas mababa. Sabi niya. Pero, dahil na-detect ni switch 2 ito, okay, at naglagay tayo ng root guard dito, sabi ni switch 2, ops, teka lang, may gustong switch, may gustong, merong gustong maging root bridge, which is si switch 3. Pero dahil may root guard ako, hindi ko siya i-allow na maging root bridge. So, from switch 2's perspective, mga ka-IT, okay, show spanning tree VLAN 1. From switch 2's perspective, siya pa rin ang root bridge. Yun nga lang, naka-inconsistent port siya. Okay? So, ito maganda sa root guard. Okay? Once si switch 3 o yung deviant device, okay? Itong switch 3 na to, pag sinabing deviant, parang siya yung nagdi-deviate. Parang siya yung nagfa-function na hindi dapat, or siya yung nagfa-function ng unexpected functionality. Yun yung deviant device. So, dahil si switch 3, hindi siya yung expected na inaasahan natin na dapat hindi siya maging root bridge pero pinipilit niya yung sarili niya maging root bridge. Okay? Ibabalik natin siya sa dati niyang state. Okay? So, let's say for example, spanning tree VLAN 1. Ay, pasok pala tayo sa interface FA02. Okay. Spanning tree VLAN 1 sa global config tayo. Okay. Let's say for example, root. Balik natin. Priority 32,768. Okay. Yan. Binalik natin mga ka-IT. Okay. Binalik natin. So, from switch 3, from bridge priority na 1, binalik natin siya sa 32,768. So, verify muna natin. Shows spanning tree VLAN 1. So, mapapansin ninyo, okay, bumalik na siya sa 32,768. Kanina, priority niya is 1. Kaya sinasabi niya sa sarili niya, this bridge is the root. Pero, hindi kinikilala ni switch 2 yung status ni switch 3. Pero ngayon, okay, dahil binalik na natin, ng root bridge from S3's perspective is si switch 2 ulit. Okay. Tapos mapapansin niyo mga ka-IT, from orange kanina, naging green na ulit siya. Okay? So, kung mapapansin niyo, okay, wala na yung inconsistent port kasi FA01 kasi automatically nag-recover siya kasi wala na siyang nare-receive na superior BPDU. So, ganun ang root guard. So, mga ka-IT, sana may naintindihan kayo dito sa explanation na to. Isipin nyo lang ang root guard. Hindi ako maniniwala sa ibang switch na magpapakilalang siya ang root bridge. Yun ang ibig sabihin ng root guard, mga ka-IT. Okay? Hopefully, kung nagustuhan nyo itong tutorial na to, please hit the like button and comment na kayo for more videos.